Amen? Okay, so we are not Lord of the flesh, we are servants of God. Amen? First Kings chapter 18, First Kings chapter 18 verses 30 to 39. Okay, so I'll just dwell dito sa verse na to. Okay, First Kings chapter 18. At hindi rin po ako gaano magtatagal, hindi gaano kasi ilang oras si Pastor TJ siguro bawasan ko lang ng 5 minutes na. Biro lang, no? But maraming salamat sa lahat na ano. First Kings chapter 18. First Kings chapter 18. Subukan ko pong maging direct to the point. Okay, so First Kings chapter 18 verse 30 to 39. Okay, and hope na makapasyal uli si Pastor Louie, makapasyal din uli si Pastor PJ, no? Sa church. Okay, First Kings chapter 18, pwede tayong tumayo lahat. At basahin natin yung verses 30 to 39. Okay, basahin natin ang salit-salitan. Verse 13, Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near to him, and he repaired the altar, and the Lord that was broken down. Verse 31. And with his stones he built an altar in the name of the Lord. And he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. And he said, Do it the second time. And they did it the second time. And he said, Do it the third time. And they did it third time. And it came to pass at the time of offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Verse 38, And the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. Verse 39, And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Okay, so thank you, choir, sa ano nyo kanina, lift up the cross. At yun ang pinaka-goal natin as a Christian. We ought to do something greater to lift up the name of God. Not our name, not the name of our church, but the name of God. Amen? Okay, so we hear kanina na narinig natin, una is the foundation of mission, the full-time of mission, the full-time workers. At nag-preach ako about the finances. Amen? Okay, tapos si Pastor R.A. nag-preach about the false doctrines, false teachers. Okay, mga false preachers. Tapos si Pastor TJ nag-preach about the PACS. Okay, PACS kasi ang daming S nun, amen? Okay, puro letter S. About the Savior, si Pastor Doug Season nag-preach about the faithfulness in the main thing. Tapos si Pastor PJ nag-preach about how to protect, i-fortify natin yung church, ingatan natin. Because Satan will destroy unless this night our faith will be tested. Yung faith naman natin ititest. Gaano katindi yung pananampalataya mo sa Panginoon? Okay, but may message patungkol sa faith ito. Paano natin iano ating faith? Keep aiming for greater things for missions. Keep aiming for greater things for mission. If you have faith in God, the greater faith you have in God, the greater you will do for God. Amen? If you have no faith in God, then wala kang gagawin talaga sa mission. But the greater the greater faith you have in your God, anong tendency mo? The greater things na gagawin mo. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong mulay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami Panginoon as we study your word. Dalahin ko po na ito po ay maging, maibigay ko po yung message, maunawaan po nila ito maging simple. And most of all, Panginoon, empower the message through your Holy Spirit. I acknowledge sa hindi po ako worthy. Sa pulpitong ito, hindi po kami worthy, Panginoon, to preach your word because your word is holy.
We are sinners saved by grace, but we are thankful you enable us. We are thankful, Panginoon, you are cleansed us with your blood. We are thankful, Panginoon, na patuloy niyo pong binuhubog ang aming mga buhay. We are thankful to be your servant, to be your messenger. And I pray that you will be lifted up to this evening. And as we end ang aming World Missions Conference, I pray, Panginoon, na tunay po na magkaroon kami ng heart to do greater things for you at hindi namin limitahan ang inyong kapangyarihan. Ito na po ang aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede tayo maupo. Okay, so we know God. Kilala natin ang Diyos. We have a all-powerful God, omnipotent God. Okay, walang imposible sa Panginoon. Amen? Okay, kaya nga kapag may gagawin tayo, do not limit God. Do not limit God because of your limitation. Actually, may limitation tayo. Ang church natin may limitation. Yung mga members sa church may limitation, but we have God without limitation. Walang limitation ng Diyos. So we ought to do something greater para sa Panginoon. John chapter 14 verse 12. John chapter 14 verse 12. Verily, verily, I say unto you, the Lord is the one speaking. He that believeth on me, the works that I do, he shall also do, and greater works than this shall he do, because I go to the Father. Ang sabi ng Panginoon ay, ang Panginoon may ginawa sa mundong ito. Pero ang sabi ng Panginoon, because I go to the Father, greater works than you will do. Greater works na kailangan natin gawin. Romans chapter 8 verse 39. Romans chapter 8 verse 37 rather. Romans 8:37. Okay? Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 37, nay, in all these things we are more than conquerors. We are not hindi tayo yung mga talunan. Hindi tayo loser, we are more than conquerors. We are not just conquerors, we are more than conquerors. Kaya kapag nag-aim tayo, aim something for great things. Ang problem natin most of the time, nandun tayo sa mediocrity. Nandun tayo sa, okay na lang ito, hanggang dito lang ako. Okay? Para bang sa school, okay lang pumasa kahit 75. No? At least pasado. Alam mo, pag in-aim mo lang 75, pwede ka pang bumagsak. Kasi hanggang doon ka lang sa 75, why not aim something higher? Kaya pag nag-aaral ka, huwag ka lang mag-aim ng 75. Gawin mong 76, ganun. Gawin mo namang 80. Gawin mo namang 85. I-aim mo something na 90, ganun. Sometimes ayaw natin mag-aim. Galit na galit tayo sa mga taong nangangarap kasi wala tayong pangarap. Ayaw natin, pag may nakikita tayo, First World Missions Conference, galit tayo, why? Kasi ayaw natin magplano na magkaroon ng World Missions Conference. Why not try? Why not pray? Na one day, sasabihin mo, one day, magkakaroon din ako ng First World Missions Conference. One day. Hindi mahirap, pero susubukan ko because for with God, nothing is impossible. Amen? Isa lang naman ang pinakamakikita natin dito. Isang bagay na makikita natin dito sa kwento natin dito sa ating kwento, gusto nilang i-prove kung sino yung real God. Di ba? Sabi nila, parang i-prove natin kung sino yung real God. Pero si Elijah, ayaw niya lang i-prove that he is the real God. He wants to prove to the people that he is also all-powerful God. Hindi niya lang gustong ipakita sa kanila na siyang isang real God. Sabi niya sa 1 Kings chapter 18 verse 37, hear me, O Lord, hear me that these people may know that thou art the Lord. Gusto ni na sila makita nila kung sino talaga ang Panginoon. Pero alam niyo, as a pastor, hindi tayo nag-aaral para maging matalino lang sa Bible. Inaaral natin ang Bible para mas makilala natin kung sino ang Diyos natin. Kasi kung hindi mo kilala ang Diyos mo, kung mangarap ka, simple lang palagi. Why? Feeling mo ang Diyos mo maliit. Feeling mo ang Diyos mo mahina. Ang tunay na Diyos na nasa Bible,
all-powerful God. Kaya kapag nagano tayo, huwag tayo mag-waver sa faith natin. Dapat magkaroon tayo ng greater aim. Meron tayong mga gawin. 3 bagay. Number 1, amen? Bibilis na kagad, amen? Okay? 1, ask God for greater things. Ask God for greater things. Do not just ask God for ordinary things. At pray ka, ilan ang attendance sa church? Okay na yung Panginoon. Meron kaming 30. Kung pwede ba, magkaroon kami ng 35 na attendance. Bakit 35 lang pinagpipray mo? Bakit hindi mo ipag-pray greater pa ng 35? Lord, ito lang yung church namin. Why not pray for greater things? Narinig ko kay Pastor Doug. Pray for impossible things. Because with God, nothing is impossible. Naririnig natin yun. Pero ayaw nating mag-try. Kasi ang unang ititest ng Panginoon, hindi yung faith ng tao, yung faith ng pastor. Honestly, ang hirap mag-preach because pag nagpipreach ka, ang unang kinakausap, ikaw na pastor na nagpipreach. Pag sinabi mo mag-sacrifice tayo, the first person na kailangan mag-sacrifice is you as a pastor. Gusto mo maniwala yung mga tao sa Diyos? Maniwala ka muna sa Diyos. Gusto mo magkaroon ng greater faith ang tao? Magkaroon ka muna ng greater faith sa Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng greater faith sa Panginoon. Sa 1 Kings chapter 18 verse 23, ang sabi niya, ito lang yung kanilang contest. Let them therefore give us 2 balaks. Bigyan mo kami ng 2 balaks and let them choose 1 balak for themselves. Partida pa. Sige, mamili na kayo kung anong gusto nyong baka. O yung balaks na gusto nyong gamiting sacrifice. Yung may iwan, yun ang gagamitin ko. Okay? And cut in pieces, lay it in the wood. Put no fire. Wag maglalagay ng apoy. Ilagay nyo yung sacrifice, pero walang apoy. And verse 24, and call you in the name of your gods. Tumawag kayo sa pangalan ng mga marami yung Diyos. Ang dami yung Diyos. Hindi nyo memorize ang pangalan. Pero sabi ni Elijah, tatawag lang ako sa aking Diyos. Wow! Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ng Israelites. Praise the Lord. Pero sabi niya, kung sino ang mag-answer by fire, kung sino ang mag-answer by fire, kung sino ang mag-consume by fire, let it be God. Yun lang naman, ganun lang kasimple. Simple, no? Hindi na simple yun. Sino sa inyo kaya nyo mag-pray na may magkukonsume yung lechon, huwag nyong lalagyan ng apoy, tapos ipag-pray mo magkaroon ng fire from heaven, tapos maging lechon yun. Ang hirap ang hirap na nun. Pero si Elijah, hindi siya natakot na i-challenge sa mga tao para lang patunayan kung sino ang tunay na Diyos. Sometimes, maraming mga tao hindi nakikinig sa atin kasi mukha tayong sinasabi nating naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi ka talaga naniniwala sa Diyos. Sinasabi mo ang Diyos mo makapangyarihan, pero kung mag-post ka sa social media, sa Facebook, pinapakita mo lahat ng need mo. Bakit kailangan mo doon sa social media? Hindi nagbabasa ang Diyos sa social media. Ang nakakabasa niyan tao. Ang binabasa ng Panginoon, puso mo. Pag may need ka, lumapit ka sa Diyos. Hindi sa tao. Hindi sa sending church. Lumapit ka sa Diyos. Ano yung patunayan yung totoong Diyos na sinasamba mo? Nung time na ako, bago kami kasal ng misis ko, pastor na ako at the age of 25, hindi ko sinasabi sa mga magulang ko magkano yung support. Kasi pag narinig nila, tatawanan ako. Di ba? Pag pastor ka, tapos narinig nila yung support mo, magkano support mo, anak? Pag kinenta nila yung dati mong sahod, tapos sa support mo ngayon sa church, pagtatawanan ka. Hindi ko sinasabi sa kanila. Pero isang bagay, hindi ako lumalapit sa kanila. Nung kinasal kami ng misis ko, hindi ko yan sinabi sa tatay at nanay ko. Nag-alaga ako ng 45 days.
Lalong-lalo na hindi ko sinabi sa tatay ng asawa ko dahil baka hindi na ipakasal sa akin yung anak niya. Amen? Amen? Pinanindigan ko na kaya akong protektahan, kaya ng Diyos na i-provide yung need ko. Kinasal kami, hindi ko nga sinabi sa kanya, Pastor, kinasal kami. Ang pera ko sa wallet, 100 pesos. Sino ang may lakas ng loob na ikakasal ka, tapos ang pera mo lang 100 pesos? Kung wala kang tiwala sa Diyos, sasabihin mo, Lord, hindi na namin itutuloy yung kasal. Thank God, may tiwala ako sa Diyos. Kinasal ako 100 pesos sa wallet ko. Tapos na yung kasal, yung 100 pesos nasa wallet ko pa. Amen? Magtiwala ka sa Diyos na kaya niyang i-provide yung need mo. Kung minsan ang problema, nagpipreach ka, nag-soul winning ka patungkol sa Diyos, yung mukha mo parang hindi naniniwala sa Diyos. Amen? Dapat ikaw ang unang kumbinsido ba? Pag sinabi mong nagtitinda ka ng sabon na pampaputi, dapat ang unang maputi, ikaw. Amen? Nagbebenta ka ng pampaputi, tapos yung mukha mo ang itim. Paano ka maniniwala? Pinipreach mo ang Panginoon, pero wala kang paniniwala sa Kanya, sa need mo. Paano sila maniniwala? Alam niyo, mas maganda? Katulad ni Elijah, sabi niya, may tiwala ako sa Diyos ko. Sige, yung Diyos niyo ba kayang mag-consume by fire? Ako, magtatawag ako sa Panginoon, ikukonsume niya yung by fire. He believed God without wavering, without doubt. Alam niya, ikukonsume ng Panginoon. Amen? Anong sabi ni William Carey? If you want to expect great things from God, anong kailangan mong gawin? You need to attempt great things for God. Expect great things from God, attempt great things for God. Ang problema, we want great things from God, but we do not want to attempt great things for God. Dapat mag-attempt tayo. Jeremiah chapter 32 verse 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there any too hard for the Lord? Is there any too hard for me? Sabi ng Panginoon, of course, wala. Ang sabi ni Elijah, sige, mag-contest tayo kung sino ang sasagot by fire at ikukonsume yung ating sacrifice. But again, alam nyo si Elijah? Si Elijah, ayaw niya lang ng ordinary. Para sa kanila, kay Elijah, kayang-kaya yun ng Diyos. Why? Si Gideon, na-experience na ni Gideon yun. Nag-pray si Gideon, Lord, kung ikaw talaga ang Diyos, i-consume mo yung sacrifice ko. Narinig niya na yun. This time, anong ginawa ni Elijah? Ang sabi ni Elijah sa may verse na yan, fill 4 barrels with water. Ang sabi niya, lagyan nyo ng barrels of water. Verse 8:33, he put the wood in order and cut the bullocks in pieces, laid the wood. Burn sacrifice to burn sacrifice. Pag burn sacrifice yung kailangan mo yung wood. Kailangan mo yung sacrifice. Pero wala ka sa kaisipan kung babasahin mo yung burn sacrifice. Pero si Elijah, binasa niya. Hinukayan niya nga yun intentionally, nagukay siya. Merong hinukay siyang kanal. At yung hinukay niyang kanal, ang measurement niyan, 4 barrels of water. So binuhusan niya ng 4 barrels of water. Burn sacrifice, basa. Ang sabi niya, do it the second time. Hindi pa nakontento, binasa na. Do it the second time. Then do it the third time. Sino sa inyo may pananampalataya na katulad ng pananampalataya ni Elijah? Alam niya susunugin niya yun. Alam niya susunugin ng Diyos. Pero para mas maging maganda yung presentation, para mas maniwala yung tao, gumawa pa siya ng mas imposible, binasa niya ng husto. Siguro kung may yelo lang nun, sasabihin niya, lagyan nyo ng yelo. Di ba? Wala lang yelo that time eh. Pero 4 barrels, basang-basa na yan. Another 4 barrels, basang-basa ulit. Another 4 barrels. Hindi nyo ba nalata? 4 plus 4 plus 4? 4 plus 4 plus 4 muna tayo, ha? 12.
12 years. Ang commitment, 12 months. Hindi lang 4 months. Yung mga iba, pag nagko-commit, 4 lang. 4 months lang. Dapat, 12 months, tapusin nyo yung buong taon. Tapos, renew ulit. Next year, renew ulit, every year. Amen? Ano yung patunayan natin ng Panginoon? Pag ang isang bagay na experience mo na, gumawa ka pa ng ibang bagay na hindi mo pa na-experience. Amen? Amen? Do greater things for God. Alam nyo, nasubukan, sino dito nakapagsubok na kayo na nagbigay sa mission? Taas ang kamay. Nasubukan nyo na? Okay? Nasubukan nyo na. Ngayon, magkano yung binigay mo? Huwag mo na sabihin. Pero dahil nasubukan mo na yun at blines ka ng Panginoon na ibigay mo na yun, why not gumawa ka ng greater things na hindi mo pa na-experience before? Sometimes may mga iba, every year parehas lang. Kuminsan babawasan pa. Pero si Elijah, hindi siya ganun. Ayaw niya yung ordinary. Gusto niya, Lord, na-experience na yan ni Gideon. Why not this time? I-level up natin, Panginoon. Basahin ko. Tapos sabi niya, kulang pa. Do it the second time. Basang-basa na. Nag-iisip na yung mga tao, burn sacrifice. Burn sacrifice. Susunugin. Intended to burn. Tapos binasa. Tapos sabi niya, do it the second time. Ay, grabe na to. Do it the third time. Pero isang bagay, pag hindi mo ititest ang Panginoon, paano mo malalaman kung anong gagawin niya? Sometimes maraming gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo. Marami siyang greater things na gustong ma-experience mo. Hindi mo ma-experience. Why? You are not doing great things for Him. Members ng TLBC, may nagawa na kayo for 12 years? Nagsimula kayo ngayon sa Faith Promise, sa World Mission? Pag na-experience nyo ang first year, next year, do something na hindi na katulad nito, but greater things. Nung namatay si Pastor Tokero, ang nasa isipan ko, natural sa puliniring yung pagbaba ng attendance, pagbaba ng giving. Iniisip ko na yun. Pero sabi ko sa kanila, yung faith promise namin, hindi namin naabot yun, pero sabi ko, hindi ko tatanggalin yung goal natin na yan hanggat hindi natin maabot. Kasi once na binaba ko yan, every year pababa yan ang pababa. Susunod ako sa tao, maniniwala ako sa sasabihin ng tao, yung faith ng tao na, Pastor, pagkasyahin natin kung anong meron dyan. Hindi. Huwag nating pagkasyahin. Ibigay pa rin natin every month kahit na humuhugot na tayo sa savings. Humugot kami ng savings. For 1 year, kailangan namin ng almost 2 million para punan lang yung need doon sa faith promise dahil hindi na-hit. But 1 month, 1 time, konti na lang mahihit na namin, 56,000 na lang mahihit na namin yung goal. Ang sabi ko sa church, why not this month i-hit natin? This time, makita naman natin na yung thermometer natin dyan is umakyat doon sa goal. Alam nyo, habang nag-a-announce pa lang ako, may isang member sa likod. Mag-ingat kayo mga nasa likod. Kasi yung nag-commit ng pinakamalaki, nasa likod. Amen? 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 Okay? Yung mga nasa likod, ha? Okay? Ang sabi niya, sinabi niya to sa mga ibang may nag-uusap-usap sila, sige, para ma-hit natin yan, ako na yung mag-ano dun sa 56,000. Announcement pa lang yun, hindi nila na magpipreach ako. I-challenge ko pa sila. After the preaching, special offering. Dahil hindi ko narinig eh. Akala ko wala pa eh. Hindi ko alam na na-hit na. Eh nagkaroon pa kami ng special offering. Lumagpas ang special offering ng more than 100,000. Above dun sa goal. The following year, sabi ko, hindi na yan ang goal natin. Why? Nasubukan natin 1 month.
Nag-isip tuloy yung mga miyembro eh. Parang, Pastor, bakit natin hinit yun, no? Pero hindi. Ang mga miyembro na challenge. The following year, ang goal na hindi na yun, nadagdagan ulit. The following year, ngayon, iba na naman. If you're familiar sa Laloma Baptist Church at nakita niyo yung goal namin 2 years ago, hindi na yun ang goal namin ngayon dahil pataas na. Why? We need to do greater things for God. Ipakita mo. May mga member na gumawa ang Panginoon ng way. Dati wala na siyang trabaho pero sabi niya, Pastor, gusto ko mag-commit. Gumawa ang way ng Panginoon para magkaroon ulit siya ng pharmacy. May mga ibang member na nag-pray, Pastor, gusto naming magbigay pa. Hindi lang isang commitment, kundi 2 commitment, 3 commitment. Gumawa pa sila ng extra. Alam yung ginawa ng Panginoon? Lalong bless ang church. Why? Na-experience eh. And yung time na na-experience namin, anong tendency? Di ba ang sarap may experience? Kayo, kung nakikita nyo binibless ka na, anong gagawin mo? Hihinto ka? Do more greater things. Dire-diretso lang. Maring iisipin nyo, parang, Pastor, siguro sa inyo yan. Walang pinipili ang Diyos. By the way po, kilala nyo si Pastor Tuquero, amen? Wala ako sa kalingkingan ni Pastor Tuquero kung tutusin. Pero doon ko nakita na hindi yung personality, hindi yung kakayanan, kundi yung pananampalataya mo sa Diyos kung hindi mo siya lilimitahan. Kayang gamitin ng Diyos ang ordinary church, ordinary pastor, ordinary member kung magkakaroon siya ng greater faith sa Diyos. Sabi ni Elijah, siya naman ang naghamon eh. Actually, problemado na nga yung mga kalaban eh. Paano sila magkakaroon ng fire from heaven? Pero ang ginawa ni Elijah, dinagdagan niya pa ng tubig. Amen? Amen? If you will ask greater things for God, number 2, God will answer in the greater way. God will answer in the greater way. God will always honor His servant. Alam niyo isang bagay, tandaan niyo ito ha. Sumasagot ang Diyos sa panalangin the way ka mag-pray. Depende sa prayer mo. Kung ang prayer mo sa Diyos, Lord, wala na kaming pagkain ngayon, bigyan mo kami ng 1 kilong bigas. Of course, anong gagawin ng Panginoon? Anong prayer mo? 1 kilong bigas? Sige. Bigyan kita ng 1 kilo o 2 kilo, tuwang-tuwa ka na. Pero kapag nag-pray ka ng impossible things, then you will experience how God will use somebody in extraordinary way. Because you pray, you aim for extraordinary thing from God. Amen? 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 So He pour out, binuhos niya. Binuhusan niya ng one time, basang-basa. Siguro ng unang buhos niya, inabsorb ng ground. Pangalawang buhos niya, punong-puno na. Pero pangatlong buhos, umagos na. Pero pinakita niya talaga yan. Okay? By the way, isang bagay po, si Elijah, hindi niya kailangang subukin ng Diyos kasi ang Diyos totoong makapangyarihan. Ang problema natin ito, sinusubok ng Diyos kung maniniwala ka sa Kanya. Hindi mo kailangang subukan ng Diyos. Ang kailangan mo, subukan mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen? So God doesn't need to be proved. Ikaw dapat ang ipuprove ng Panginoon. So when Elijah show extraordinary faith, anong ginawa ng Panginoon? He answered extraordinary. Okay? Extraordinary. Tingnan yung bagay na makikita nyo sa verse 36. Balikan natin verse 36 to 37. Okay pa ba kayo? Gutom na? Gutom na? Okay? Patapos na ako sa point number 2. Yan. Okay? Pero yung point number 3, mahaba yata. Hindi. Okay? Tingnan nyo kung paano mag-answer ang Panginoon. Anong ginawa ni Elijah? Gusto ko lang may ma-figure nyo to, no? Anong ginawa ni Elijah? Anong contest? Kung sino mag-consume by fire. Anong ginawa ni Elijah? He do extraordinary, nilagyan niya ng tubig. Anong ginawa ng Diyos? Tingnan niyo kung anong ginawa ng Diyos. Verse 36, and it came to pass, at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham,
Isaac and in Israel. Let it be known this day that thou art God in Israel. Tandaan natin to, ang prayer ni Elijah, makilala kung sino ang Diyos, hindi siya. At ang sinabi niya, and that I am thy servant. Pinaalala niya sa sarili niya, Lord, servant mo lang ako. Amen? And that I have done all these things at thy word. Verse 37, hear me, O Lord, hear me this day. Sabi niya dito, this day may know that thou art the Lord God, that thou hast turned their heart back again. Alam niyo, isang ginawa ng Panginoon, yung greater na request ni Elijah, tingnan niyo sa may verse 38. Brad, sa 38 na lang, verse 38. Tingnan niyo yung ginawa ng Panginoon. Because in-exaggerated niya yung kanyang faith, greater faith, anong ginawa ng Panginoon? The power of the Lord fell. Amen? Panalo na siya. Sapat na yun. Meron na nga buhay, pero anong ginawa ng Panginoon? He consumed the burnt sacrifice. He consumed the wood. That is ordinary. But He consumed even the stones. Yung malalaking bato na hindi basta-basta natutunaw ng apoy, hindi niya lang kinonsume. Sabi ng mga sumasamba kay Baal, yung bilib na sila eh. Yung bato pa kaya ng malalaki na ginawang altar, ubos! Grabe ang Panginoon, ano? Hindi lang yun. And lick up the water that was in the trench. Every drop ng water. Actually, pati yung dust. Sa kalahat ng ako'y naniniwala, itsura ng sacrifice. Butas. Parang tinamaan ng bomb. Ang linis, hindi flat. Why? Kasi si Elijah may faith sa Diyos. Ang problema sa atin ngayon, pag challenge tayo, ayaw natin makinig, why? Hindi tayo naniniwala sa Diyos. Then do not expect God na may gagawin siya sa'yo. Sino sa inyo nagpipray na magkaroon kayo ng magandang business, taas ang kamay? Yung mga pastor, wag na. Sa mga member. Ano yung isang bagay? Ipag-pray nyo to, Lord, bigyan mo ko ng business, may gagawin ako para sa business na yan. Everything na pangako mo sa Panginoon, Lord, ito yung hinihiling ko sa iyo kasi ito yung desire ko na gagawin. Alam nyo, magugulat na lang kayo sa Panginoon. Every time na nag-aasa ko sa Panginoon, alam ng mga miyembro ng Laloma Baptist Church, pag tinatanong ako ng mga miyembro, Pastor, anong goal natin? Sasabihin ko yung goal, pero sa heart ko, Lord, alam ko, imposible yan. Pero sasabihin ko sa pulpito, sasabihin ko sa church, alam nyo ang ginagawa ng Panginoon, ipapahiya ka ng Panginoon, magbibigay siya greater pa doon sa pinag-pray mo. And every time na may hit namin yung goal, Pastor, the first thing na gagawin ko, pupunta ako sa office, isang gagawin ko, Lord, patawad because of my unbelief. Aminin natin bilang pastor, pumatayo tayo sa pulpito and sometimes, yung mga sinasabi natin tayo mismo, hindi naniniwala. Pero ipapahiyain tayo ng Panginoon. Papahiyain tayo ng Panginoon for several times. For several times, experience ko na i-humble ako ng Panginoon. Why? Hindi ako naniniwala na kaya namin i-hit yung goal. Ngayon, yung faith promise ngayon namin, isa sa pinakamataas. Pero, alam nyo, mula pa ng April, May, June, hit na. Itong July, konti na lang. At ito nakakatuwa sa mga member, pag sinabi ko, tapos na yung Sunday, hindi namin na-hit, sasabihin namin, kulang ng ganito. Within how many hours? Within how many hours? Wala pang one day, hit na yung goal.
Sometimes kailangan mo lang ihayag mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. And last, amen? Amen? Last, suot nyo na yung mga sapatos. Amen? Okay? Last, God will greatly exalted. Okay? God will be greatly exalted. Okay? God will be greatly exalted. Ang sabi sa verse 38, tingnan niyo po ito, kanina kinanta ito ng choir. Then the power of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, the wood, the stones, the dust, and licked up the water that was in the trench. Verse 39, and when all the people saw it, they fell on their faces. And they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Gusto nyo magkaroon ng revival sa church? Patunayan nyo na makapangyarihan ng Diyos nyo. Aim for something greater na hindi nyo pa na-experience before. At kapag nangyari yun, isa lang ang isisigaw ng Diyos, isa lang ang isisigaw ng mga tao, totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos ng Israel. Totoo ang Diyos na sinasamba natin because God did something impossible. Subukan niyo ang Panginoon. Okay? And last, conclusion. Sa tingin niyo, nagyabang lang si Elijah? Iisipin natin, siguro yabang naman ni Elijah. Ang yabang naman ng pastor na to, di pa ano pa ng contest, tapos lalagyan pa ng tubig. Sometimes sa mga member, akala nyo, ang pastor nagyayabang kapag may sinasabi sa pulpit? Honestly, hindi naman namin salita yun eh. Paano kapag yun ang inimpress ng Panginoon? Amen? Tingnan nyo yung sinabi dito sa may verse 36. And it came to pass, tingnan nyo maigi yung prayer ni Elijah. Gusto kung siguro makita nyo yung truth dito sa prayer na to, makita nyo lang ha. And it came to pass at the time of the offering, look at the prayer. Nabasa na natin to ng ilang beses yung prayer niya, pero tingnan nyo ito. At the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, Lord, God of Abraham, God of Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, that I am thy servant. Look at the last phrase. That I have done all these things at thy word. Hindi niya ginawa yun dahil gusto niya lang. Ginawa niya pala yun because God commanded him. Siguro sabi ng Panginoon kay Elijah, Elijah, tawagin mo yung mga Baal prophets na yan. Magkaroon tayo ng contest. Sasagot ako ng fire. Sabi ni Elijah, Lord, sasagot ka talaga? Yes, sasagot ako. Siguro nagda-doubt pa siya. Pagdating dun sa time na yun, na nagawa niya na yung sacrifice, sabi ng Panginoon siguro, dahil sabi, at thy word eh. I have done according to thy word. So sinabi ng Panginoon, lagyan mo ng tubig. Sabi siguro ni Elijah, Lord, burn sacrifice, tapos lagyan ng tubig. Tapos siguro sabi ng Panginoon, hindi ka naniniwala, gawin mo pangalawang beses. Sabi ng Elijah siguro, Panginoon, isang beses lang, pwede na yan. No, gawin mo ng second time. Siguro nag-question pa rin siya, susungugin mo talaga yan, basang-basa na. Siguro sabi ng Panginoon, hindi ka talaga naniniwala, do it the third time. Sometimes pag hindi tayo naniwala sa Panginoon, gagawin niyang lalong imposible. Tapos sa susunod, kapag ginawa mo talaga, anong gagawin ng Panginoon? Hindi ka naniniwala? Eto, ganyan lang kasimple. Isang iglap, sunog lahat. Sa atin, ang tagal nating maniwala. Sa atin, ang tagal nating ikumbinsi yung sarili natin. Sa atin, ang dami ng missions conference na inatinan, wala pa rin missions conference pagkatapos dito sa church niyo. Alam nyo, ang hirap nyong ikumbinsi yung sarili nyo, pero sa isang iglap, pag ang Panginoon ang tutugon, isang biglap lang, ipapakita niya kung gaano ka siya kakapangyarihan. Sometimes, pag nakilala niyo ako ng lubusan, nakilala niyo ako na
Masasabi nyo, hindi ako ganong kagaling na pastor, hindi ako ganong ano. But God is doing something great na hindi namin alam kung paano nangyayari because we don't want to limit God. We don't want to limit God. Imposible yung binibili naming property, honestly. 1 month na lang ang kailangan namin. 1 month na lang, ang laking halaga. 1 month na lang, hindi ko alam kung saan ko kukunin. 1 month na lang. Pero si Elijah, imposible, pero ginawa ng Panginoon. Kahit siguro sa katapusan na ng August, kung sasabihin lang ng Panginoon, let it be done, tapos na yan. I-try natin. Why not ngayong gabi, pag umuwi ka, mag-meditate kayong message mula umpisa, yung unang message. May 8 kayong napakinggang message kung napakinggan nyo lahat. Why not ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, I want to try. I want to prove you. I want to prove your promise. I want to do something greater so that I could experience greater things from you dahil walang imposible sa inyo.